Tapos biglang nagkaroon ng aksidente. Na-aksidente yung hari. Naputol yung daliri niya sa aksidente. At all the time, and all the time, God is good. Magandang umaga. Good morning ulit. Ngayon po ay araw ng Lunes. June 29 na. Magandang umaga po. Okay, una kong babatiin ay ang mga nauna. Of course, kay Buddy Samsor. Magandang umaga, Samsor. Watching from Castillejos, Zambales, ang aking kabady at ang aking BFF. Magandang umaga, Sir Samsor. And of course, and hello kay Ma'am Maripaz. Good morning. Magandang umaga. Napanood nyo na yung ating video. Okay, nandyan po. Pasensya na medyo matagal-tagal na hindi nagawa. Pero okay lang naman dahil marami tayong mga ginagawa. And I hope you're doing good. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Pasalamat tayo at muli ay itatanghal natin, itataas natin ang pangalan ng Diyos sa isang pasalamat. And of course, hello kay Sir Aga. Maagang nagigising, Sir Rolando. Magandang umaga. And of course, kay Ma'am Cecilia Bangay. Magandang umaga po, Ma'am. And purihin po ang Panginoon. Sa Diyos pagkagising, awit ng papuri ang aking ihahandog. Message coming from Ma'am Celia. Sabi niya, Blessed Monday morning. Pastor Marcelo, and God wisdom be upon you. And God bless you. Good morning. Magandang umaga po, Ma'am Cecilia. At sa lahat ng mga nakikinig outside of our group chat, magandang umaga. And saying hello to First Lieutenant Larry Evangelista. Alam ko laging nandiyan ka, sir. Magandang umaga. Ang butihing commanding officer. And also good morning kay Kap Pedro. Magandang umaga po. God is good all the time, and all the time God is good. Captain Pedro Jr. It's okay. Magandang umaga, sir. Tayo po muna ay magpasalamat sa Diyos sa unang araw, Lunes. God is good all the time. Voice of inspiration across the airwaves.
Alright, magandang umaga at maraming salamat Captain Pedro Stucky, ang presidente ng senior citizen ng Castillejos. And of course, sa aming grupo ng mga kalalakihan, magandang umaga po at extended sa ating mga kapatiran dyan sa CMC. Good morning po. Bago kailanman, sa umaga at sa gabi, tapat ang pag-ibig mong tunay. God is good all the time, all the time. God is good all the time, and all the time God is good. Buksan po natin ang ating puso at isipan sa ating maikling pagsasama-sama ng pagbubulay-bulay sa umagang ito. Araw ng Lunes, June 29, 2026. God is good. Samantalahin po natin habang tayo ay malakas na magpuri sa Panginoon, malakas pa ang tuhod, ating igalaw at pumalakpak sa Panginoon. All the time, all the time. God is good. Amen. Yan po ang God is good all the time. Good morning, good morning. You are listening to the Living Word Web Radio, episode 60. God is good all the time, and all the time God is good. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Mordi. Ang main text po na ating pagbubulay-bulayan ay mula sa Awit 100, versikulo 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahan ay magpakailanman, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. At ang atin pong mga supporting verses ay makikita po sa Romans 8:28, Santiago 1:17, Awit 34:8, Nahum chapter 1 verse 7, at Panaghoy chapter 3 verse 22 hanggang 23. Yan po yung mga pinagkunan ko ng mga mensahe ngayong araw. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Napakasarap sa bagong umaga bago natin salubungin ang panibagong araw na ito. Buksan po natin ang ng isang panalangin, pero bago tayo magsimula at magbukas sa isang panalangin, magandang umaga ulit sa ating mga kaibigan, mga kapatid, labas at loob ng ating group chat. Ito po ang inyong kaibigan sa pananampalataya, Pastor DJ Mordi, at kayo ay nakikinig sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. May mga araw na napakadaling sabihin ang God is good kapag may trabaho, kapag maganda ang kalusugan, kapag masaya ang pamilya. Ngunit paano kung meron tayong karamdaman? Paano kung nawalan ng trabaho? Paano kung maraming luha? Mas marami yung luha kaysa ngiti. Totoo pa rin ba na God is good all the time? Ngayong umaga ay ating pagtitibayin ang ating pananampalataya na ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating sitwasyon, kundi sa kanyang hindi nagbabagong pagkatao. Tayo po ay manalangin sumandali.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Maraming salamat sa bagong umaga na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. You are good. Our God is good all the time, and all the time God is good. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Ama, at nawa ikaw ang magbigay sa amin ng karunungan, kalakasan, gabay sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos. Amen, amen. Akin pong bubuksan ng isang kwento ang ating pagbubulay-bulay. Narinig nyo na ba yung kwento ng isang hari at yung kanyang servant? Yung hari at yung servant, minsan ay nagpunta sila sa kagubatan. At sa kanilang pagpupunta roon upang mag-hunting or manghuli ng mga wildlife. Ibig sabihin yung mga wild, no? Katulad ng baboy ramo, yung mga ganyan, doon sa bulubundukin. At dahil may kasama sila, kasama yung servant, kasama yung hari, at merong mga kagamitan, nakahuli sila. At hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi hanggang 5 nakahuli. At itong servant, ang sabi ay, "Wow! God is good all the time. And all the time, God is good." Ayun. Tapos pumunta sila doon sa dako doon at nakahuli ulit. Ang sabi na naman ng servant, "God is good all the time. And all the time, God is good." At ito ay naririnig ng hari. At ang sabi ng hari ay, "Bakit mo laging sinasabing God is good all the time? Ayan po ang dami nating huli." Kaya masaya silang umuwi. Pero nang minsan ay bumalik sila doon sa pinaghahantingan sa bulubundukin, ay hindi nakasama itong servant dahil may mga importanteng gagawin doon sa kanilang kampo o doon sa kanilang kaharian. Kaya ang nagpatuloy lang ay yung hari at yung mga ibang kasamahan. Sa kanilang paglalakad at sa kanilang paglalakbay ay wala pa ring makita, wala pa ring mahuli. Tapos biglang nagkaroon ng aksidente. Na-aksidente yung hari. Naputol yung daliri niya sa aksidente. At dahil nga na-aksidente ay hindi na sila nagpatuloy, kaya umuwi na lang sila. Bumalik na lang doon sa kanilang kaharian. At nung dumating sila doon sa kampo nila, sumalubong yung servant na laging kasama at laging nagsasabi ng God is good all the time, and all the time God is good. Nung pagkakita at parang nalulungkot yung hari, nakita ng servant, wala rin silang huli. Tapos sinabi niya, God is good all the time. All the time God is good. Nagtaka itong hari. Bakit sinasabi pa rin nito na God is good and all the time God is good? Wala na nga kaming huli, na aksidente pa ako at naputol pa yung aking daliri. Ang ginawa ng hari ay nainis siya. Sabi niya, dalhin itong servant na ito at ikulong. Kaya iginapos siya, dinala doon sa kulungan at nakakulong doon. Ngayon, lumipas ang panahon, nagpatuloy sila sa dahil walang makain sa kampo, kaya nagpasya itong hari na tara, tayo ang lumakad. So yung servant na laging nagsasabi ng God is good all the time, God is good, nung may kulong siya, itinaas niya ang 2 kamay at nagpuri pa rin sa Diyos. Nasa loob na nga siya ng kulungan. At sinabi niya ay, God is good all the time, and all the time God is good. Nakakulong na siya. Samantala ito namang hari ay
bumalik doon sa kanilang paghahunting. May mga kasama siya. At nung time na yun na pagbalik nila doon sa kabundukan, hindi nila akalain na may mga nakaabang palang mga cannibals. Ay, alam niyo naman yung mga cannibals, di ba? Kumakain sila ng kapwa-tao. Kaya nagulat itong hari at sangkatirbak yung kanyang takot. Wala na nga tayong huli, tayo pa ang huhuliin. At nabihag nga itong hari kasama yung mga kasamahan, mga tauhan niya. At ang mga cannibals ay pumili sila kung sino yung kanilang unang lulutuin. Una nilang isasacrifice o papatayin. At mahigit na 10 yung kasama ng hari, pinili. At nung makita nila na kung napili nila kung sino yung uunahin. At nakita nga ito, yung hari. O eto na, napili na natin. Pero sinabi nung kataas-taasan ng mga cannibals na mga tribo, sige, suriin kung ayos yan, hubaran na ninyo. So tinanggal lahat. Hanggang sa makitang may sugat at putol at duguan pa yung kanyang kamay na dati nang naputol. Ang sabi noong pinakapangulo nila ng mga cannibals, abay hindi pwede ito, may sugat ito. Pakawalan nyo na yan, mga yan. So biglang natuwa yung hari dahil nakaligtas siya nang dahil doon sa kanyang putol na daliri. So sa madaling salita, sila ay pinakawalan kasama yung hari at yung mga tauhan. Nang dahil doon sa kanyang naputol sa aksidente na daliri, hindi siya kinatay. Dahil kailangan perpekto raw yung kanilang lulutuin. Kaya naglakbay sila ulit pabalik doon. At noong pagdating nila sa kampo, siyempre yung dati nilang servant na laging nagsasabing God is good and all the time God is good, napasigaw ulit, God is good! All the time and all the time God is good. Ang sabi ng hari, bakit kaya itong servant na ito ay laging sinasabing God is good all the time and all the time God is good? Pero nung ma-realize po niya, nung ma-realize niya na kung hindi dahil sa kanyang aksidente, naputol yung kanyang daliri, nang dahil doon ay hindi siya kinain ng mga cannibals. See? May dahilan kung bakit hindi siya kinain. May dahilan kung bakit na-aksidente itong haring ito. Kaya sumigaw siya ng God is good and God is good all the time. Dahil kung nakasama din yung servant, maaring siya yung napili upang katayin din. Kaya parehas silang nakaligtas. Mga minamahal na kapatid, nakita niyo po yung simpleng istorya. God is good all the time and all the time God is good. Marami pong pangyayari sa ating buhay na akala natin ay isang malaking aberya. Pero yun pala ay pagliligtas ng ating Panginoon sa atin. Yun pala ay pagbibigay ng biyaya. God is good all the time and all the time God is good. Etong haring ito, na-aksidente, naputol lang kamay na naging dahilan ng kanyang pagkaligtas. Ikinulong yung kanyang servant, ito ay naging daan din para siya ay maligtas. Kaya God is good and God is good all the time. Ang sabi dito sa Awit 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Number 1 is God is good by His nature. Hindi lamang gumagawa ng mabuti ang Diyos, siya mismo ang kabutihan. Hindi siya nagbabago. Hindi siya minsang mabuti at minsan ay masama. Lagi siyang mabuti.
Katulad ng ating ilustrasyon kanina or isang kwento ng isang hari, napakabuti ng Diyos at ang sabi ng hari ay, totoo nga na God is good all the time. And all the time God is good ang sinasabi ng servant na ito. Ang kanyang Diyos ay napakabuti at pare-pareho kaming nailigtas. Purihin ng Diyos, no? At narito rin ang isang ilustrasyon. Katulad ng araw ay ngayon makulimlim, di ba? Kahit natatakpan ng ulap, hindi nawawala ang araw. Ganon din ang Diyos. Minsan natatakpan lamang ng ating mga problema, ang ating paningin, ngunit ang kanyang kabutihan ay nananatili. Pangalawa, minsan hindi natin maintindihan ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi sa Roma 8:28, hindi lahat ng nangyayari ay mabuti. Ngunit ginagamit ng Diyos ang lahat para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Si Joseph na ipinagbili, nakulong, pinagkaisahan. Ngunit sa uli sinabi niya, ang masama ninyong balak ay ginawang mabuti ng Diyos. Maaring may mga aksidente, maaring may mga bagay na hindi natin maintindihan. Subalit yun pala ay merong isang kabutihan at merong isang busilak na plano ang Diyos para sa atin. Sa aking paghahanap ng mga paintings dito sa aking lugar, sa aking bahay, may nakita akong ginansilyo. Alam niyo ba yung ginansilyo? Yung bordado, nabuburdahan, di ba? So, mahilig din ako doon sa mga arts na ganon. Doon sa harap ay napakagandang burda. Pero pag tiningnan mo sa likod ay puro buhol-buhol, magulo. Hindi maganda. Pero kapag binaliktad mo, ayun, makikita mo napakaganda. Napakaganda ng disenyo. Ganyan ang ating buhay. Nakikita natin ang likod, pero ang Diyos ay siyang nakakita sa harapan natin. Ang pangatlo ay ang kabutihan ng Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng pagpapala. Maraming taong iniisip, kapag may pera, God is good. Kapag walang pera, parang hindi na mabuti ang Diyos. Ngunit hindi ganoon ang Biblia. Ang pinakamalaking kabutihan ng Diyos ay ang kanyang kaligtasan. Si Jesus ang pinakadakilang regalo. Ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay si Jesus atin. Iniligtas niya tayo. At ang pang-apat ay ang kabutihan ng Diyos ay makikita kahit sa paghihirap. Ayon sa Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23 ay sinulat ito habang wasak ang Jerusalem. Ngunit sinabi pa rin, ang habag ng Panginoon ay hindi nauubos. Ibig sabihin, pwede kang umiyak at sabay sabihin na God is good. Kapag ang bata ay dinadala sa doktor para turukan ng injection, akala niya masama ang kanyang mga magulang. Pero hindi niya alam na ginagawa ayon dahil mahal siya ng kanyang mga magulang. Maraming bagay ang hindi natin nauunawaan. Pero balang araw maintindihan natin ang kabutihan ng Diyos. Ang panglima ay paano tayo tutugon sa kabutihan ng Diyos? Una ay magpasalamat tayo araw-araw. Hindi lang ang kapag may blessing, kundi dahil humihinga tayo, no? Ibig sabihin, paggising natin, wow, magpasalamat tayo. Huwag po yung emergency call lang sa atin. Kapag ka meron tayong problema, saka lang po tayo tatawag, saka lang tayo manalangin, no? At kung marami tayong pagpapala, ay thank you Lord, binigyan mo ako nito. Thank you Lord. Paano kung walang binigay? Paano kung walang ang biyaya? Ang pangalawa natin gagawin ay magtiwala kahit hindi mo nauunawaan. Faith begins where understanding ends.
Pangatlo, ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sabihin sa iba na ginawa niya sa buhay mo. Ano bang mga magagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Marami po siyang ginawang kabutihan sa atin. Napakarami pong kabutihan na hindi natin alam na ginagawa ng Diyos. Purihin ang Diyos, no? Yan po yung mga dapat nating gawin. Kung may sakit ka ngayon, God is good. Kung nawalan ka ng mahal sa buhay, God is good. Kung naghihintay ka ng breakthrough, God is good. Kung hindi mo pa alam ang susunod na mangyayari, God is good. Dahil ang kabutihan niya ay hindi nakadepende sa iyong sitwasyon. Ito ay nakadepende sa kanyang walang hanggang karakter. Tulad po ng ating kwento ng hari at yung kanyang servant na laging sinasabi ng kanyang servant, God is good. All the time, and all the time God is good. Hindi maintindihan ng hari kung bakit lagi niyang sinasabi ito. Hanggang sa dumating yung mga istorya na nangyari sa buhay niya. Nung hindi niya sinama yung kanyang servant na laging nagsasabi ng God is good, wala siyang nahuling dahil sa kanilang paghahunting at naaksidente pa. Nagkaroon ng kahulugan yung kanyang pagka-aksidente at hanggang sa pagkakulong noong servant. At ito yung naging bunga. Ang sabi ng hari, totoo nga ang sinasabi ng aking servant na God is good all the time. And all the time, God is good. Mga minamahal na kapatid, kapag sinabi ng mundo wala ng pag-asa, sabihin mo, God is good. Kapag sinabi ng problema, hindi mo kaya, sabihin mo, God is good. Kapag sinabi ng dyablo, tinalikuran ka na ng Diyos, sabihin mo ng may pananampalataya, God is good all the time. And all the time, God is good. Purihin ang Diyos. At hanggang yan po lang ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito, araw ng Lunes. Purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat sapagkat ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Turuan mo kaming magtiwala hindi lamang kapag maganda ang aming kalagayan, kundi maging sa gitna ng pagsubok. Patatagin mo ang pananampalataya ng bawat nakikinig. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, kalusugan, hanap buhay at ministeryo. Kabutihan saan man kami naroroon. Dakilang Panginoon ang mga may sakit. Idampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila. Ang mga may karamdaman, nasa kasalukuyan na nasa banig ng karamdaman, dalangin namin si Michelle, Panginoon, na inaanak ni Emil at Lilia, na kasalukuyan, Panginoon, ay nasa ICU. Lord, idampi mo ang mapagpalang kamay sa kanya at maging testimonya nila ito, Panginoon. At kayo din, Lord, sa kanyang pamilya ay bigyan mo ng comfort habang siya ay nasa hospital. Dakilang Diyos sa aming pakikinig at pagbubulay-bulay naway tumimo sa aming mga puso at isipan. Sa aming panandaliang paghihiwalay sa umagang ito, dakilang Diyos ay taglay po namin ang katuwaan, kasiyahan, kalakasan, inspirasyon at motivation sa aming buhay na nagbubuhat sa iyo. Maraming salamat, Ama. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito, sa araw na ito ng Lunes. Hanggang sa muli naming pagbubulay at itatanghal, itataas, papurihan ang iyong pangalan. Maraming salamat, Ama. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, purihin ang Panginoon at tapos na po yung ating pagbubulay-bulay. Kung hindi po ninyo naabutan yung kabuuan ay pwede naman po ninyong i-rewind yan o pwede ninyong balikan. Kaya purihin ang Diyos sa umagang ito. Nawa ay kayo ay nagkaroon ng blessing
sa iyong mga narinig. Maraming salamat. God is good all the time. Sa bawat laban, God is good all the time. Hindi nagbabago kailanman. Sa umaga at sa gabi, tapat ang pag-ibig mong tunay. God is good all the time, all the time. God is good, oh, God is good all the time, all the time. God is good. God is good all the time, all the time. God is good, God is good all the time, all the time. God is good all the time. Maraming salamat mga minamahal at ginigiliw kong mga tagapakinig at hanggang sa muling pagkikita sa araw ng bukas. Dito lang sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves.